Breaking news po mga kababayan. Ngayon po, giniba ni Senador Marcoleta itong si Senate President Tito Soto. Dahil po dito sa pag-alis ng testigo or witness na si Bryce Hernandez ng DPWH. Bakit inalis daw dito sa Senado? Ito po ang kine-question ni Senador Marcoleta na bakit inalis nila sa kustodiya ng Senado. Ito po mga kababayan, nagkautal-utal po ito si Tito Soto. Di niya alam kung anong sasabihin niya. Ito po mga kababayan, iba talagang abogado pagka nagsalita. Talagang may dating. Ito po, naninilikado si Tito Soto, paano niya sasagutin ito? Nagkakagulo ngayon mga kababayan. Of the proposed executive order, but in Section 4 of the Independent People's Commission, we are practically addressing that already right there in the bill. All right, thank you, Senator. Are you giving way, Senator Marcoleta is recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms, not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we are giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. O, kita nyo mga kababayan? O, ngayon, supalpal po si Tito Soto dito. Bakit nila ibinigay itong si Bryce sa kustodiya ng ibang dito sa sa House of Representative, tapos nilagay sa PNP? Parang binibigyan nila ng credential itong sinabi ni Bryce Hernandez na magiging delikado ang buhay niya pag in-stay nila sa Senado. Nako po, Mr. President, paano ito? Dinabuljack ka ni Marcoleta. Stick to the plan, yung original na mandato na kung kanino po ang nagsimula yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ang custody dito sa Senado. Ang mangyayari kasi mga kababayan, mamaya, i-brainwash nila yon kung ano-anong sasabihin doon para magbulgar ng kung sino-sinong walang kasalanan, kawawa yung mga mapagbibintangan dito. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate. But the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Senate. So still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the Senate President already has said the rule. Mr. President, the request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee.
the legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the legal President, custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at that time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-i-influensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier. Ngayon, supalpal kayo kay Marcoleta, bakit nyo tinanggal ang kustodiya dito kay Bryce Hernandez? Bakit? Para nyong sinasabi na pagka nasa Senado, itong si Bryce Hernandez, maninilikado ang buhay niya. Kaya kini-question kayo ni Marcoleta. Yari kayo. Dito nyo matitikman ang galit ni Senador Marcoleta sa kanyang pagkaabogado. Kayo, wala naman kayong alam kasi sa batas yung legal na pinag-uusapan eh. O ngayon, anong masasabi nyo? Di butaltal kayo kay Marcoleta. Nakakainit ng ulo mga ito Manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, custody. Mr. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado.
na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Geraldo. O, kita nyo mga kababayan, gawain niya ng mga taga-Congress. Tapos ngayon, ibibintang nila sa Senate. Di ba mga kababayan, makikita natin kung sino talaga ang gumagawa ng kabulastugan dito. Eh, tignan nyo, inagaw nila yung witness. Di ibig sabihin, gagawin nila yon. Kung ano yung gusto nilang kumpas, mangyayari. Eh ngayon, inagaw nila yung witness. Wala dito sa Senado, ito yung kinokontest ni Marcoleta. Bakit nyo binigay? Eh ang custody nandito sa nandito sa Senado, ba't nyo binigay? Di ba? Supalpal kayo ngayon kay Marcoleta, yari kayo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Halatado si Tito Soto, nagpapadikta kay Martin Romualdez. Kita nyo po mga kababayan, nag-init na pang ulo ni Bato. Eh, dito makikita na merong merong tinatrabaho eh. Dito, talagang ma-impluwensyahan yung Bryce na yon at iba-iba na yung mga sasabihin niya. Naku, lagot kayo dito kay Marcoleta, yari kayo. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganon po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganon kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Eh dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? O, kita nyo mga kababayan, dito po makikita ang isang abogado saka hindi abogado. Hindi alam yung mga legality sa mga ginagawa nila. Eh, tignan nyo po nabuljak sila ni Marcoleta dito. Nabubuljak kayo ngayon kasi hindi nyo alam yung mga kalakaran ng mga abogado dito. Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yari. Yesterday or? September 8 po. Mari, gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganon kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Eh dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yari si Tito Yesterday Soto. or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Ang mananaig sa kanyang request.
Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Sabon. Yari. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday, he was cited in contempt. Yeah. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. as, So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po Di ba? kung ano yung aming iniwan. yes, yun. Doon tayo Ang magsisimula. iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Yari Session kayo, suspended. mga tanga, bobo. Hindi kasi kayo abogado eh. Ayan mga kababayan, nabuljak sila ni Marcoleta dito. Eh meron ng legal documents na ang magiging kustodiya ng witness. Senado, tapos binago ng mga bugok na mga iskul-bukol na ito na hindi nakakaalam ng legalities ng dokumentong ito. Isipin nyo, kahit ba na si Lacson na yung si Lacson na yung Blue Ribbon Committee Chairman, pero ang nananatili yung legalities ng ng papel na kustodiya ng Senado itong si Bryce Hernandez. Mga bobo ang putik, kakagigil kayo. Halatado kayo na meron kayong sinusunod na amo. Di ba mga kababayan? O anong sinasabi dito? Tignan natin mga kababayan. Naku po, nakakainit ang ulo mga ito. Iyan, nagmamagaling kayo. Ngayon, supalpal kayo kay Marcoleta. I-check po natin mga kababayan. Ayan, wala na po. I-stop po nila. In-stop po nila yung coverage. O, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Yari. Talagang nakakainit ang ulo eh. O, anong masasabi nyo dito? Mga kababayan ko, sige nga, tama bang ginawa nila? Na winalang bahali yung kustodiya ng Senate? Yung pagkargo dito kay Bryce? Na basta-basta na lang nilang ilipat ito sa kustodiya ng Congress at itago doon sa PNP? O, ngayon, yari kayo kay Marcoleta. Supalpal kayo ngayon. O mga kababayan, nung masasabi nyo sa mga iskul-bukol na ito, ididebate nyo pa si Marcoleta? Yari kayo ngayon. O, yari kayo. Kasi wala kayong alam kasi eh. Hindi nyo alam yung legalities ng mga batas. Kaya iba talaga pag abogado. Iba talaga pag abogado ang may alam. Hindi iskul-bukol lang dito. Ngayon, lahat kayo dyan, ito Subiri, Ping Lacson, Tito Soto, nagsama-sama mga utak, walang laman. Ngayon, binugbog kayo ni Marcoleta ngayon. Binugbog kayo ng sabay-sabay. Knock-out kayo ngayon. O, nasaan yung mga utak nyo? O, sige nga, galing-galingan kasi kayo. Ngayon, sunod-sunuran kayo doon sa Kongreso, sa Speaker. O, mga kababayan, nakaka-high blood. Ano masasabi nyo dito? Ginawa nilang bobo yung Senado. May nag-uutos kasi na baka daw ma-impluwensyahan ng Senado, baka takutin daw dito. Parang pinapalabas nila, takot kay Jinggoy. Sinabi na ni Bato na wala pang nangyaring ganyan na impluwensyahan ang witness na kargado dito sa Senado. Gawain nila yan. Gawain nilang mga kongreso yan. Natatakot sila sa sarili nilang anino. O ngayon, i-comment nyo po. Diba? Nabuljak sila ni Marcoleta kasi walang mga utak. Walang laman ang utak ng mga ito. Ayan ngayon, unang trabaho nyo palang, palpak na kayo.
Palpak na kayo. Unang ano pa lang, debate, palpak na. Isipin nyo, winalang bahala nyo yung legalities ng ginawa ng Blue Ribbon Committee Chairman na may papel na. O ngayon, anong nangyari? Palpak kayo. Wala kayong utak, mga debobol kayo. Mga kababayan, mag-comment po kayo. Ito po si The Wonders Philippines. I-like at i-share nyo po, mga kababayan. Mabuhay po.